request, as you request. Alam ko mahalaga po yan. So, hindi na po tayo magpapatagal at tayo po ay mangangaral ng salita ng Panginoon. Again, what is the essence of being amen? Paano malaman na talagang lalaki ka? Kapag naging tatay ka. Yeah. So, hindi mo mararanasan na paging tunay na tatay at naging lalaki kapag hindi ka naging tatay kasi maraming desisyon at pagdadaanan. Amen? So, I would like to invite you to please rise up and then open your Bible to the book of Luke. Luke 15, reading verse 11 to 32. Luke chapter 15. Ito po ay isa sa mga sikat na kwento sa Bible. Kung kayo po ay nandiyan na, just say aloud amen, and then babasahin ko po. I hope na ating recording ngayon ay magsaksi pagkat nakaraan para po pantumayo ang lahat. Kayo po dapat maliwanag na as we pray. Amen? So, nandiyan na po kayo. Amen. Babasahin ko ang reading verse 11 down to 32. Ang sabi ng Bible, and he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that fallen unto me. And he divided unto them his living. Verse 13, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Verse 14, and when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his field to feed his swine. And he would fain have filled his belly with his husk, that husk the swine did eat, and no man gave that to him. And when he came to himself, he said, how many hard servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse 18, I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me a one of the hard servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way, his father saw him, and had compassion, and ran, fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said unto his servants, bring forth the best robe, and put it him, and put a ring on his hand, and shoes in his feet, and bring hither the fatted calf, and kill, and let us eat and be merry, for this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found, and they began to be merry. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants, and asked what these things meant. And they said unto him, Thy brother is come, and thy father had killed the fatted calf, because he had received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out, and entered him. And he answered and said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at in any time in thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might marry with my friends. But as soon as this thy son was come,
which hath devoured the living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf, or calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad, for thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Let us all pray. Dakilang Diyos, salamat sa pagbasa ng iyong salita. At ang kwento ito na kayo mismo, Panginoon, na nagkwento sa inyong mga disipulo ay napakahalaga at napaka-importante sa mga panahon na kailangan po namin ma-realize ang kahalagahan ng isang ama. At sa oras na ito, maaaring ito ay parabula o may mga spiritual Panginoon na implikasyon, ay ito Panginoon ay tumutukoy din naman sa mga nangyayari at ginagawa at puso ng isang ama. Kaya Panginoon, salamat sapagkat inaalala niyo ulit sa amin ito. Yes. Tulungan niyo Panginoon ng iyong lingkod sa pag-aaral, at Panginoon, kayo po ang mag-usap, ibaba po ang aking sarili at tinataas po namin ang pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. At sa oras na ito, salamat ulit sa oportunidad na pagsasama-sama, nakapili po namin kayo sa bahay sambahan na ito. Muli sa inyo po ang pinakamataas na papuri. Ito po ay aming lubos na dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos na inyong anak at ating tagapagligtas. Amen. Okay, the title of the message this morning is The Prodigal's Father. The Prodigal's Father. What is the meaning? O alam naman natin, Father, tatay, ano po yung prodigal? Ang prodigal po, actually sa iba, parang sa ibang sa Bible, may mga, ito po yung title na The Lost Son that was found. But ang prodigal po, ang ibig sabihin is delinquent. Delinquente, irresponsable, maldas. Yun po ang ibig sabihin ng prodigal. Amen? So, papasok po tayo doon sa kwento na si Kristo mismo ang nagkwento. Amen. Amen? And marami po tayo talagang totoong matutunan sa oras na ito for realization. So, giving the background, the story, ito po yung, okay, review natin ha. Ang ibig sabihin ng prodigal is delinquent, irresponsible, extravagant, amen? Ano pa? Baldas. Walang pakialam. Ang istoryang ito ay pinili ni Kristo Jesus. This was to illustrate, this is to illustrate the Heavenly Father. Kasi bakit ba? Kasi itong mga Hudyo, lagi sinasabing show as the Father. Amen? Lagi po nila sinasabi, tignan mo ha, itong mga disciples, lagi niya tanong kung kailan darating ang kingdom. So later on, one of them asked a question that show us the Father. Ang sabi ni Kristo, hindi niyo ba alam na kasama niyo ako matagal? At till now, hinahanap niyo pa rin ang Father? And brother, sabi niya, I and the Father are one. Dineclare po ni Kristo Jesus na siya at ang Ama ay isa. Bakit pa kaya po kaya? Sabi niyo, Pastor, magkaiba yung tatay at yung anak. Bakit? Sabi niyo, I and the Father are one. Kasi mga members, it is doctrine, no? Hindi po nagkatawang tao yung Father God. Yung Holy Spirit, hindi po nagkatawang tao kasi Spirit nga siya. At ang sabi ng Bible, God is a Spirit, amen? They that worship Him should worship Him in spirit and in truth. So, ibig sabihin, hindi po talaga nagkatawang tao yung Ama. At ang commission po, ang mismong assignment ng anak, siya ang magkatawang tao. At ang sabi ng Bible, the Son is the Godhead na sa kanyang full bodily form ng pagiging Diyos. Kaya that's why
seeing God, Jesus Christ is seeing the Father. Amen? Kasi may mga times na sumasabi ng Father sa Kanya. At hindi po nagkaroon ng flesh yung Father. Bakit po nagkaroon ng laman ng anak? Kasi po, laman ang ililigtas niya. Bakit naging tao si Kristo? Ang sabi ng salita ay naging tao, ang anak ay naging tao, kasi po, ang ililigtas niya ay tao, at kailangan niya po ng blood. Ang Espiritu ay walang blood. Amen? At hindi makakahugas sa kasalanan. That's why, yun po yan, but still, they are 3 in 1. Ibig sabihin, kung makikita mo si Kristo, siya na po. Sino nga ba ang nagpakamatay sa krus? Yung anak. Amen? Sino bang tinanggap mo? Yung anak. Sino pumasok sa puso mo? Banal na Espiritu. Tama ba? At pinaalala sa iyo na banal na Espiritu na ikaw ay ligtas, na si Kristo ay Diyos mo, at yung Ama ay pinapakilala niya pa rin sa Biblia. So, may provision ng Ama para sa anak, at yung gawain ng anak ay para sa tatlo. Amen? Paliwanag ba ito? Okay, now, that's why ang sabi nga Jesus Christ here is wanted to show, pakita po kung ano po yung klase, pinalintulad niya sa pagiging isang anak, ama sa sanlibutan, kung ano po ang pagkaugali o pananaw ng ama po sa langit. Pinalintulad niya para madali po maunawaan ng mga disipulo. Here in the story, ito po ang sinasabi ng Bible na etong tatay, somehow, sa kwento, may dalawa siyang anak na lalaki. Maybe, wala pong kinwento dito na may asawa. Wala pong mother dito. It is a father of 2 sons. Siguro, namatay na yung nanay sa panganganak sa bunso. Speculation po, wala nakalagay sa Bible, pero kasi wala naman nakasulat, wala na naman yun, pwede natin ikwento. Wala pong doktrina na maapektuhan. Amen? At I believe na at the grave, these 2 sons and the father wept for the loss of the mother. And then, pinapakita rin po sa kwento that they have servants, they have properties. Ibig sabihin, may kaya po sila. Tama mo ba? May kaya po sila. And ibig sabihin, tingnan po natin, there are 2 kinds of son. Pero ang pinag-uusapan natin, paano na-treat ng tatay yung iba't ibang ugali ng anak. That's why the title of the message is The Prodigal's Father. Akala nyo ba yung younger na yung prodigal? Tingnan natin, mabuti. So, one day, ang sabi nga ng bunso, sabi niya, give me, Father, give me thy portion. Give me that all that I should have. Everything. Because I would like to live my own life, at ayaw ko na sa custodian mo. Ayaw ko na sa custody mo. Karamihan ng mga kabataan ngayon, gusto pong makawala. Amen? Kaya maraming nakakawala at pakawala. Kasi gusto po lagi makawala, ayaw po ng disiplina, ayaw po ng rules, amen? Ayaw ng lahat, gusto po malaya po sila. They wanted to go in a far country. It seems somehow, these are their dreams. A far country. Amen? So what happened? Ibinigay sa kwento ng ama. Sound check. Mataas. Binigay ng ama at nakuha po ng bunso ang portion. At siguro, nung nakuha niya na, sabi gano'n, nag-pack up siya. Amen? Nag-pack up siya lahat at lahat iniwan niya na wala nang lingon-lingon. Walang negotiation. Parang kinuha niya lahat ng nanay niya. So, ang feeling niya, yun na yung buhay niya. At ang sabi ko, he goes to a far country
At ginawa niya, hindi have a life, which is what? At sabi, he spent all his substances. He lived in a riotous living. Ano po yan? Riotous living is what? Eat, drink, and be merry. Mabuhay ng masaya. Amen? Kainin lahat ng gusto natin. Lahat ng may matamis. Lahat ng may taba. Lahat, everything. Drink all the liquors. Lahat na mga gusto sabihin, be merry. Ano merry po doon? At mabuhay kasama ng mga hardot na mga babae. So, parang kwento lang pa sa pelikula yung Brad. Bago po, Brad, ipinigin ko lang dyan yung mga ganong klaseng kwento. Bago, Brad, mabuo yung death row. Amen? Yung riotous living po nangyari. Iba't ibang kwento lang, diba? Tinapi, nawala yung magulang, kaya po, nakariwara, hindi ba na magulang, yung magulang, hindi marunong mag-alaga sa anak, diba? Yung iba naman, nakakuha ng kayamanan, tapos, nagwaldas. Pero sa dulong-dulo sa nabagsak, dalawa lang. Yung nasa kulungan, pangalawa sa ospital, pangatlo, sa dilingan. Amen? So, yun po yung nangyari, a riotous living. At the same time, dumating ang panahon na naubos na po ang lahat ng inipon niya kasi walang pumapasok. Yung sinasabi kanina, wala nang wisdom. What he has is the wisdom of the world. If the wisdom of the Bible is the Lord Jesus Christ, the wisdom of the world is the counterpart to Jesus Christ. Wala pa si Antichrist eh. Susitan. So lahat ibibigay niya sa iyo, lahat mismo pasasayahin ka niya sa isip, lahat na magaganda, yun po ang tingin mo sa carnal tree. Sa mga kabataan. So what happened? Naubos na. Hindi lang naubos ang kanyang pera. Amen. Namululoy pa siya. Malamang wala na siyang makain. Ang sabi gano'n, at pagkatapos, sabi gano'n, nung wala na pong pera, doon mo makikita kaibigan mo, pag wala ka ng pera, kapag nangungutang ka na, yung totoong kaibigan, sis, hindi na kita pautang, bibigyan na lang kita. Totoong kaibigan yun. Tama ba? Or, pero sa tingin ko, it is just good for one or two. Pero kung araw-araw ka mangungutang, mauubos. Tama ba? Amen? Dapat talaga nagtatrabaho, nagtatanim ka. Kasi kung hindi ka nagtatanim, tagbos ka lang ng tagbos na, mauubos din. Eh, tagbos ng iba yun, hindi lang sa inyo. Tama ba? So, kaya lang namin tinatanim. So, ibig sabihin, righteous living is carefree life. At eto ang gusto ng mga kabataan ngayon. At kung wala ka ngayon sa church na to, malamang naranasan mo yun dati. At yung mga mismo, mga tatay na kagaya natin, na hindi po napagsabihan at dinare-realize, ano ang nangyari? Dalig po tayo sa mabuting usapan. Tama po ba? Bilog na usapan hanggang gabi hanggang umaga. Amen. Kung wala ka sa church na to, ando ka, Brad, sa patay sindi. Tama ba? Kaya sinasabi, tama po ang Bible. It is the wisdom of the Bible. Nung natanggap mo si Kristo, tama po yan. Nagkaroon ka ng maliwanag na pananaw. Nagbago ang direksyon mo, minahal mo, ang buhay mo, na mismo isinigure mo ito sa langit, later on, gusto mo isama talaga ang buong pamilya. That is the wisdom of the Bible. At habang tinuturo ng Bible ang salita ng Diyos, lalo ba natututo? Hindi lang yan. Hindi preaching. Ngayon, nung tinanggap mo si Kristo as you have the Holy Spirit, at kapag nag-aral ka ng salita ng Diyos, somehow may makukuha ka. Kaya ganito, hindi ko natin i-challenge itong mga kabataan na ito. At hindi po sila nangangaral ng salita. Kasi tingnan mo, ang pinaka-effective talaga na para po matutong isa, yung sa kanyang mismo dumadaan na may apply na. Tama ba? Sa dami ng salita, walang nangyayari. Pero later on, nung siya na pinaturo mo, kumonekta na siya. Because wala pong authority ang salita.
Pupuro sa itala, wala activator. Tama ba ba? Amen. Well, that is preaching with conviction. Mahalaga po yan. If you cannot apply, don't preach. Tama po ba? Amen? So, mga men of the church, yung pangarap nyo ay parang isang palasok na malayo pa, hindi mo kaya abutin. Amen? Diba? Sabi sa Psalms, children's are the heritage of God as an arrow in the hands of mighty men. Bakit arrow ka? Kasi parang palasok ito na may tulis. Sabi ko sa kanila, kung palasok kayo, wala kayong mga tulis. Puro buko lang dito. Pag tinarget niyo yung kalaban, nakaabot man ngayon doon, bangga, hindi naman pinuso. Dapat may, di ba? Dapat short. Tama ba ba? Dapat kinayas. Dapat hindi mapurol. Amen? Para tumusok. O, pag walang tusok, ano makipag-ispadahan? Hawak mo. Pastor, makipag-ispadahan face to face. Pambihira, laban ng malayuan eh. Ganun, at makipag-ispadahan ka. Gamit mo yung sima. Hindi nga eh, di ba? So, sabi ng Bible, happy is he that is quiver full of it. Masaya ang tao na mighty man na ito, na mismo sa kanyang quiver sa lagayan ay marami pong matutulis at patitibay na palasok. Tama ba? Amen. At patitibayin po natin sa spiritual yung mga palasok na doon at piraso. Na one of this day, before you preach, ang challenge ko na, sige, mag-aaral pa, mag-preach later on, preaching po tayo. At tanggalin natin lahat ng kabayo sa dibdib. Amen? Nakaredy ng puso niya. Kasi sabihin niya na, basta hindi kayo mag-street preaching. Hindi ka ready. Ba't ko ilalaban? Hindi pa nga ready, di ba? Ibig sabihin, pagtatawanan lang yan. Pero, i-refer natin, hindi tayo nang hinaya sa anumang investment kasi kung wala po sila rito, nandun sila sa inyo. Nandun sila. Magkakaroon na po ng kalyo at puto na at yung kalyo nyo kakasigaw, karala po na hindi po na nagpapago. Pero ngayon, ang dalang kalyo, ang dalang tigas na ulo, at tutulusin ka natin. Well, that's the wisdom. Now, ito mga kabataan, balik po tayo sa kwento. So this father, etong bata na to, he would like to have his own life. May mga kanta, di ba? Living my own life. May mga rappers ba na sabing, living my own life. I did it my way. Sa kakanta mo ng my way. Lahat ng kumanta ng my way, naparoon. Kaya, ngayon, iniiwasan na po yung kanta ng my way. Dapat, it should be God's way. Tama po ba? It's not your way. Amen? As other people's way, it is the way of God in the Bible. Kung saan patungo. Now, so later on, eto na, pumunta sa mga kaibigan, wala na nagbigay sa kanya, at pinagdidirihan na siya. So, kung ipipicture nyo, wala na siya makain, mukha siya taong rasa na. Samantalang kanina, he has all what he had. Amen? Tignan niyo ba, wala na siyang bahay, wala siyang pamilya, wala siyang tatay, wala siyang pera, wala siyang kaibigan. Wala. Tama ba? Now, sa dulong-dulo sabi ng Bible, at he joined the citizen of the world. Alam mo po yung citizen na, sila pag sinabi yung citizen, ito po yung mga mundo, ito po yung mga bisyo, ito po yung masasamang tao. Nakisama na siya. Wala na siyang choice. At sa dulong-dulo, wala nang gusto magpakain sa kanya. So, isirable talaga para lang makakain, amen, nag-alaga siya ng swine. Ano to? Baboy. Bakit nga mag-brand na kayo ko ang pinag? Bakit na kayo ko ang pinag? Bakit na kayo? Bakit? Ha? Kaya sa bakit? Kasi baboy siya. Kasi baboy yung nanay niya. Hindi ba kaya sa kanya kasi baboy yung nanay niya? Hindi pa siya. Amen? Kapag sinabihan ka ng baboy, nakakaya, di ba? Baboy mo naman. Di ba, sis? Pagpunta sa bahay, ang baboy mo naman. Pag nakita yung ang baboy mo. Ano ba yung baboy, di ba? Kaya hindi ka. Kasi baboy yung nanay niya. Baboy yung nanay niya.
Tama ba? Masaya po kayo, Christians, mga kabataan, kasi ang nanay ng Christian, hindi pa po. Amen. Pagpunta niyo sa bahay, amen, maayos, pag pumapasok ka, masarap magluto, may malinay bibig, di ba? Okay? Pero hindi siya baboy. Tama po ba? Amen. Hello? Amen. So, eto ba, Hudyo Brad? Nag-aalaga ng baboy, no? They raise swine. Pero hindi sila kumakain ng baboy. Yes, hindi sila kumakain ng baboy, Brad. Kasi alam na sa kulto nila, yung baboy, isang animal. Ano yun? So, pinapakain na sa mga hindi. Pero ang negosyo na, magbababoy sila. Kaya later on, nakakasik mo na nagkaroon ng encounter ng Jesus Christ doon sa dalawang possess. Diba? Ganun sa akin mga kabataan, dalawang possess. Diba? Later on, sabi ka nun, nagtanong yung isa sa possess, demon to eh. Jesus Christ, Son of God. O, tinan mo ha, nung si Satan, hindi niya ma-determine sa wilderness na talagang Diyos siya. Tines yun eh, but beses, di ba? Pero later on, nag-declare ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Dapat ang paglingkuran ay Diyos mo lang, di ba, lumayo na siya. At ang compare niya na, eto mga demonyo, kinala Jesus, Son of God, sabi niya, are you here to torment us before the time? Nagkaroon na encounter, ibig sabihin, nandito ka ba ngayon para pahirapan kami bago dumating at ng oras na kami ay parusahan? So before the time, kasi that was historical. Pero hanggang ngayon ba, di pa sila nilitorment eh. I-judge po ang lahat ng mga demonyo na ito, ng Jesus Christ. At sabi gano'n, if you can just, doon mo kami, sabi mo kami palayasin, doon mo kami papuntahin sa mga baboy. Di ba nakita niyo sa kalabas, kung ginagawa Jesus Christ, di ba? Doon sila sa baboy na, sabi ni Cristo, marunong naman ito eh. Papasukan nyo na. Tumadong lahat sa tubig. Amen? So, napaka-lulus ang naging problema ng prodigal son. Una, nagpapakain, lagi ang pera ba, nagpapakain siya ng baboy, at hindi baboy nila. Hindi niya baboy. Baboy ng iba. Ang sobrang gutom niya, Brad, alam niyo yung fast? Iba. Wala na siyang makain. Siguro, hindi matay na siya, ay subukin na yung iba. Alam mo, nakain ko lang, noon, sa orphanage kami, giniling na mais na dibaw. Pero hindi po ako kumain ng iba. Pero siya kumain ng iba. Habang kinakain niya ba yung iba, Brad, na kinakain ng alam mo sa Bible, laging pinipicture ang swine. Sabi, don't throw the pearl in the swine. Kasi hindi alam ng baboy na pearl yan. Ano gagawin? Katapakan. Sumat-sumalo. Yan, yan. Diba? Gagawin nila agad. Hindi niya alam na pearl, hindi niya alam ng precious stone yun sa mga baboy. So, huwag mong itapon. Ano ba yung pearl? Salita ng Diyos. Ano yung mga swine? Yung ayaw ko tumanggap sa Panginoon, bababunin lang nila yan. Tama ba? Now, anong naramdaman ng prodigal son na ito? Amen, Brad? What did happen? Habang kinakain niya yung ipa. Brad, ang na-realize niya, sabi niya, when he come to himself, noong nahimasmasan siya, at naalala niya kung sino siya, amen? Bakit ano kaya yung naalala niya, Brad? Sabi niya, I will arise to myself and go back to my father. Bakit? 6. Lahat ng mga bagay na wala siya ngayon, nandun sa bahay ng tatay niya. Tama ba? Sabi niya, how many hard servant ang mayroon ng tatay ko? At sobra-sobra pang kinakain nyo na masasarap. They eat breads. They have the meal. Pero ako, kaludos-ludos, ang oras ko, at wala namang mapansin sa akin, at nagdidirihan, hindi ba ba? Mabaho na siya, apoy-baboy siya. Hindi siya naliligo, kumatay pa siya ng iba. Doon siya nakatira. Sabi sa pegpen, ano yun? Ang ng baboy. Nakaamoy ka na ba? Ng apoy-baboy?
Ano natin kay Brother Oliver? Ipapakain siya ng baboy. Pero binibenta natin ang mga baboy ni Sister Bern. Amen. So, he had realized what she had na wala po sa kanya. Ano po, tingnan po natin, ha? Okay? Now, gusto ko lang isa-isahin ito. Sabi po dito, okay. Sabi, this prodigal son, wala po pumapansin sa kanya, walang pumapansin, walang nagmamahal, wala po nakikir. Naisip niya, yung tatay niya, nagmamahal sa kanya. Tama ba? Yung tatay niya na nagmamahal, na dumugo ang puso, nung nagtuyas siya, tumakas siya, na wala nakakaalam, nandun nag-aantay, nagmamahal sa kanya. Ano pa? Yung punit-punit na damit niya, na amoy baboy, marami pong damit na katulong doon, na mas mabango niya sa kanya, amoy kauni. Naisip niya yun. Amen? Ano pa? She doesn't have any clothes. How about money? Yun na naman ang una. Ayun ang kinuha niya. Still, alam niya na hindi ko nauubos. Kinuha nila na yung portion niya. Hindi ko makinuha. Buo, hindi mapinigay yung portion ng kapatid niya. Hindi rin binigay yung portion ng tatay niya. So, marami yung pera ng tatay niya. Wala siyang pera, sis. Pero andun yung pera sa tatay niya. Amen? At definitely, sa ginagawa niya ngayon, Brad, walang kaligayahan to. Pero sa bahay ng tatay niya, andun po lahat ng kasiyahan. Amen? Ano pa? Yung ilulutok niya ngayon na iba, andun po ang goodwill sa bahay nila. So naisip niya, bakit ko mahihirapan ang sarili ko? I will arise. Amen? At ito, pinlano niya ha, naisip niya, when he come to himself, he remembered what his father in his house had, na wala po siya. Pero nagplano siya, tingnan mo ito, I will arise and go back to my father and I will tell to him, Father, I have sinned against heaven and against thee. Amen? Wala na akong karapat na tawagin mong anak. Pwede ba? Tanggapin mo ako bilang isa sa mga tulong mo. Amen? Yung napinlano niya sa kanyang puso. But ang true repentance, hindi po nag-expect na anumang bagay na mayroong talaga. Ang totoong pagsisisi, pagsisihan mo lang kahit na anong gagawin mo. Amen? Kahit magpakumbaba ka, yun po ang totoong repentance. Kasi itong story na to, ito talaga ito to, evangelistic ito, pero ito po ay pagpapakita na totoong pagsisisi. Maraming tao, magsisisi ako pero hindi ko. At wala akong kaligtasan. Pag walang repentance, walang pag-amin. Kaya nakita nyo kanina may pag-amin, di ba? Kahit na ayaw mong naluluha, kasi nga totoo galing sa puso. At totoong i-apply. Sa maraming pagkakataon, ilalagpasan lang to. Pero may isang magandang bagay. Itong prodigal son na ito, mamaya ipapakita ko sa inyo, kumpara sa ibang Kristiyano sa panahon na natin ngayon. This was a true repentance. Kaya po pag preach ang pagbabalik, ito po lagi ang message. The story of the prodigal son. But now, before it's the prodigal son, today, the prodigal's father. Amen. So, pansinin natin, ginawa niya, Brad. Nung naisip niya, ginawa niya. Hindi siya nagplano lang, Brad, na hanggang ngayon plano pa lang. Nung sinabi niya, magsisisi siya, babalik siya, sis, bumalik talaga siya. Maraming Kristyano ngayon, maraming plano, pero hindi pa rin ginagawa hanggang ngayon. Pero sa kanya, ginawa niya. Nung nagkita sa ng father niya, Brad, mukha talaga siyang gusgusin. At amoy baboy siya. Amoy tae na baboy, tsaka ng baboy. At hindi na siya nakilala ng tatay na mga katulog. Mahaba ng buhok. Mahaba ng palmas. Kaya nga hindi siya mag-a-apply ng amoy.
Ang kwento, Brad, nung pagkita niya, pinapasok naman siya. Amen. Nung habang malayo pala nakikita ng tatay niya, hindi niya inaasahan. Ang application niya is one of the servant para makakain. Pero nakita siya ng tatay niya, ang sabi ng Bible, dating-dati siyang niyakap ng tatay niya, amen, at tinalikan siya, at niyakap na mahigpit, amen. At the same time, ang sabi nga doon, Brad, wala nang usapan kung ano yung tsura niya. Walang usapan kung ano niya. Walang usapan kung ano man, pero pagbalik niya sa tatay niya, niyakap siya. Matagal na siya hinahanap. Ano sabi? This is my son. He have been what? Dead. Now he is alive. Ano ba ibig sabihin ng dead? Ano sabi? He was lost. And he was found. So, alam naman natin ba sa Bible, death din separator. Amen. Nung umiwalay po siya sa tatay niya, patay na po lahat ng blessing na meron siya. Now, di ba po, nung si Adan ay nagkasala, pinalaya sa hati, lahat po na dapat niya ma-enjoy na wala lahat. Pero bumalik, nagbigay ang Panginoon ng pagkakataon para kay Kristo Jesus, natanggapin nila. Kung mismo tatanggapin si Kristo, pagkakaroon po ulit ng restoration. This is the Heavenly Father. And sabi ganon, this is my son. Anong ginawa niya, Brad? Sabi sa mga katulong, kunin niyo ang pinakamagandang room. Amen? Natural sis, maliligo mo na siya. Tama po ba? Kunin niyo lahat ng pinakamagandang room. Bihisan siya. Amen? At bigyan mo siya ng ring. Selyo na siya talaga ay anak ko at tagapagmana. Pero totoo ba, wala siya mananahin. Kahit mawala ang mana niya, Brad, hindi naman wala ang pagituloy na. Tama ba? Amen? So temporary mo yung mana, pinag-uusapan lang and later on. So this is the picture of Father. Na napakaganda. Now, to make the story short, ito na naman, dumating na yan, nagkaroon, pinakuha ang pinaka-matabang, ano yung kalp? Batang baka. But pinaka-matabang, ibig sabihin, matagal na inaalagaan ito, pinataba. Ibig sabihin, may pinagpiprepare yung tatay. Malamang itong tatay spiritual talaga, pinagpipig ako na sa anak niya, sa one of the day, bumalik. Amen? Bumalik ang anak ko. So kailangan mag-prepare ako ng isa pagbalik niya, may pigil kami. At pinakuha niya, at niluto, at kinain, at nagpakasaya sila, masayang-masaya, kasi bumalik na yung anak niya nawawala. Pakain ko yung nabuhay. Amen? Cut off, pero ngayon may connection na, pero nawala, pero nakita. Here comes the other son. Noong nakita niya bumalik na yung, ano na bulungan ito, dati masaya. Paglabas ng katulong, ang sabi gano'n, your brother was here. He was been lost. And he was found. That's why your father killed the fatted calf. And blessed him and gave him a ring. Hindi siya magdatuwa. Nagkaroon niya ng envy. Nagagalit siya. Ibig sabihin, mas gusto niya wala yung anak, kapatid niya. Later on, ayaw niya pumasok. Ayaw niya makipag-celebrate. Ibig sabihin, hindi niya hinanap yung kapatid niya. Ibig sabihin, hindi niya miss yung kapatid niya. Then later on, ang sabi ng tatay, come on son, bakit ayaw mo pumasok? Sabi niya, I have been here for many years. Nagtrabaho ako, sunilod kita, at pagkatapos, hindi ko kinuha ang lahat ng mamalahin ko para na ubusin sa walang kaparakan. Tapos itong anak mo, talagang pinikulan, no? Nabigla na lang dumating, lahat. Naghanda ka pa, samantala na nandito ako. Sabi, there is no kid. Ito ba yung kid? Batang dito. Wala ka man lang kinatay para sa akin, para magsaya kami mga kaibigan ko. Pero sa kanya, bigla mo ginalagaan ang mataba, bigla mo pinakatay. So nagkaroon,
na envy at jealousy. Pag hindi spirit pa rin talaga. Ano sabi ng tatay? Son, you are here with me for so many years. Ibig sabihin, andito ka sa akin lahat ng biyaya nasa sa'yo. Anytime pwede mong kunin, tama ko ba? Pwede mong dagutin, nandiyan ka sa lahat sa marangya, pero yung anak kapatid mo, ang dami niya pinagdaanan. At mind you, wala na siyang mana. Lahat na nakikita mo, iyon ito lahat. Yung pinagtatrabahuan, sa iyo rin yan eh. Sa iyo mapupunta ko lahat. So nakita niyo po yung dalawa. Nase, yung isa, prodigal na nagwaldas. Yung isa naman, prodigal na tahimik. Yung puso. Amen? That was the story. Amen? Sabi nito, the younger son choose pleasure of sins in the world. The second son choose to keep his pride of his own self. So parehas lang po silang sinner. Tama po ba? Amen? Pero ang problema nito, yung una nagsisi. Amen? Amen. There was a repentance. Ito naman ito, he decided to keep himself. Ang yung grudges niya matindi. At alam po natin yung grudges po ni Cain ang pumatay kay Abel. Amen? Kaya gusto ko po ipakita, this is the point. Gusto ko lang kayo tingnan sa background ng story nito, okay? The father of the prodigal son, he was an approachable father. Ano yung approachable? Nakakalam po, madaling nakita. Tama po ba? Okay, first point, the father of the prodigal son is an approachable father. Amen? Anytime, kahit na ano, kalaki ang kasalanan, na sa tingin sa iba, sa tingin ng iba, hindi na kailan patawarin, pero ito po, nung bumalik, pinatawar. Yun po ang picture ng Diyos sa langit. Kahit gaano pa sadla ang buhay mo at kasalanan mo, amen, ang totoo talaga magsisisi ka. Lahat po, walang itatawid, walang itataboy ang Ama natin. Hindi mo kailangan lumapit sa Kanya at mag-priskin, i-check kung anong meron ka para makalapit sa Kanya. Kung hindi pwede, parang ngayon may bodyguard. Pero ang Diyos, every Sunday, paglapit mo sa Kanya, dala ang totoong pagsisisi, imimit ka niya. Dahil. Amen? That's the Father. Kasi nasabing approachable. 24/7. Kahit na wala dito, if you started to pray, sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, amen? He is faithful and just to forgive us and cleanse all our sins and unrighteousness. Amen? He will forgive us because He, an approachable Father. Maaari pong sigurado may mga tatay na hindi babading, madaling, nakahinuhod. Pero sa dulong-dulo, na totoong tatay, hindi makakatiis. Amen? He was an approachable Father. Anyway, mga kabataan, gusto ko rin ipakita sa inyo yung sinasabing heart hardening. Akala mo, sabi ng Bible dito, tingnan nyo ito ha, this heart hardening is na-illustrate po natin na this is a great dream or great task. Sabi ganon, karamihan ng mga kabataan, yung mga plano lang alam mo saan na great. Pero sa dulo-dulo yan kami ng temptation. Marami kang pinaplano na wala sa Bible na hindi under sa custody ng father mo. Ibig sabihin, hindi under sa plano ng ama mo sa langit. At definitely, pag Christian ang tatay mo, susunod sa plano ng mo sa langit. Tama? Kung hindi ka susunod, mismo, iba ang plano mo. Akala mo maganda sa isip mo, pero later on, puro temptation sa labas. Strange woman, sassy girl,
Amen? Ano pa? Yung mga barkada nasa launa. Akala mo, you plan a business or job na someday, sabi mo, pag lumayas ako rito, pagbalik ko, I am somebody. Magtatayo ako ng negosyo, amen? Magtatayo ako ng business doon. Pagbalik ko, sigurado malulula sila, maganda ang kotse ko, maganda po ang mga alas ko sa kasuot. Wala kang ano wisdom eh. Tama ba? Pag hindi wisdom ang pinaghahanap mo, wala laman ang mismo uunahin mo at uubusin mo ang pera mo sa laman. Tama ba? Kasi hindi wisdom ng Diyos, kundi wisdom ng mundo, at ang wisdom ng mundo, laman ang unahin. Wow. At saka pride. So, amen? Akala mo magtatagumpay ka pero hindi. Instead of excitement, agony. Amen? Instead of prestige, starvation. Yun ang far country. That is your kapag wala sa custody ng father mo. Tandaan po natin. Okay? Instead of success, humiliation. You don't have to go to a far country to be there. Ang sabi ko ito lang yan. Every Sunday, if you sit in your favorite pew or best, kapag wala ang puso mo, amen, nasa far country sa ibang lugar, nandun ka na rin. Amen? Pag wala ang puso mo sa church network, hindi sa pagbabasa ng Bible, sa pagsunod sa mga lintuntunin, sa mga bagay na spiritual, kahit na nakaupo ka dyan, nasa far country ka na, andun ka na, kung nasaan ang isip mo. Tama ba? Ang sabi ng Bible, for where is your heart? This goes also your mind. Amen. Kung nasaan ang puso mo, andun yung isip mo. Kahit nasa church ka, wala dito ang puso mo. Amen? Nasa labas ka na. Tama po ba? Kaya ang sabi ng Bible sa Proverbs, my son, give me your heart, hindi yung mind. Ibigay mo sa akin ang puso mo, kasi pag binigay mo yung puso mo, ibibigay mo lahat. Amen. Pati utak mo nandito na, amen? Kaya, my son, give me your heart. Proverbs again. Napag-aaralan nyo, amen? Hindi utak ang hinihingi ng Diyos, kundi puso. Kung may puso ka, sabi ko nga ba't ano masakit? Wala kang utak, wala kang isip. Pastor, mas maraming ko walang utak. Hindi naman totoo yun, natatao na yung utak Kahit pinahan pa tayo dito May utak ka Ang problema, ang hindi mo ginagawa, hindi ka nag-iisip. Ang utak ginamit para mag-isip, hindi ka na nag-iisip. Kaya minsan, dramatic expression, wala kang utak. Pero ang totoo, may utak ka. Hindi mo lang ginagamit. Amen? Kahit nagamitin mo ang laman ng puso mo makamundo, amen, at wala sa Biblia, natural, sa labas ka. Ano ka? Gusto mo. Kaya yung sinasabi nyo, nandun sa computer, nag-testimony sa akin before, nagsimbay magulang, ano sila magkapatid sa computer? Wala kasi yung puso They just go with the flow. Hindi totoo ang puso nandito. Kaya po, ibigay po natin ang puso sa Panginoon. Kasi sama na po lahat yan. Kung ang puso mo ay binigay mo sa Panginoon, ibibigay mo ang oras mo. Ibibigay mo yung lakas mo. Amen? Ibibigay mo yung katalinuhan mo, tama ba? Ibibigay mo ang ano? Ibibigay mo pati yung para sa Panginoon yung nasa bulsa mo. Tama mali? The problem is the heart. Tama po ba? Kaya ang sabi ng Bible, Colossians chapter 2:3, set your affection in the things above. Amen? This is spiritual, not in the things of earth. Kaya nga, sabi nga noon, you don't have to go to a far country to be there. Amen? Just set your heart in a far country. Then you are already there. Kahit na mismo nakatingin kayo sa akin dito mga kabataan, pag wala talaga ang plano mo rito, wala talaga walang araw. Pag wala sa Panginoon, wala ka na. Tama po ba?
Kaya sabi ko, dalhin sa church. Amen? I-quarantine. Bigyan ng mga vitamins ng Proverbs. Mag-aral araw-araw. Then, tumama na po yung puso. Amen. Tama po ha? Amen. Andito na po yung katawan nila, andito na po yung puso, pati utak nandito na nakapaligid. Pakiramdam na bahay na nila to. Well, that's the beauty of the COVID-19. Diba? That's the blessing. Kung wala po COVID-19, syempre, wala ka na tayong program, di ba alam mo ano eh. Nag-iisip-isipan, pero ngayon may COVID-19, wala rin magagawa. Sige po sa church. So nakasettle na po ang puso nila. Tandaan po natin, hindi natin kailangan lumayo physical. Kung nasaan ang puso, nandun po yung utak. Amen? So this father is so approachable. Number 2, the father is affectionate, or this father's in his son's mind was associated with heaven. Amen? Okay, number 1 is approachable. Number 2, associated with heaven. Tama ba? Right? Kapag ina-apply po natin ang salita ng Diyos at tinuro natin sa mga anak natin, I feel so that these children, maisip nila na you and I as a father is associated with heaven. Tingnan ito. Tingnan mo ang sabi na, I have seen, Father, sabi niya, Tay, nagkasala ako sa langit. Kaya mga, I have sinned against heaven and against thee. So magkaiba yun ha, nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa iyo. Wala na akong karapatan na tawagin mo bilang anak. Kaya mga kapatid, mga anak, pag nagkasala kayo sa tatay niyo at nagkasala kayo sa magulang niyo, you have already sinned against heaven. Tama, di ba? Nagkakasala po kayo sa langit, sabi ng Bible. And definitely, lahat ng blessings mawawala. So tandaan po natin that this father is associated with heaven. Tandaan niyo po na lahat ng mga tatay na Kristiyano is associated also with the God the Father. Nagbigay ang Diyos. Ang Ama natin sa langit, nagbigay po siya ng tatay. Para pangunahan kayo. Kaya tatay, challenge ito sa atin. Kaya hindi pwedeng pagbalaki ng mga anak na mayroon sila ngayon. Kasi kung hindi kayo naging Kristiyano, hindi sila magpupunta rito. Sigurado, anak, sige. Kung hindi ka Kristiyano ngayon, naunahin mo, tuwing Sunday, mag-una. Diba? Hihimas ka ng manok, yun ang susundan ng anak mo. Tama ba ba? Ano pa? Magtutongis ka. Yun ang susundan ng anak mo. Pero nung mismo, nakilala mo yung Panginoon, kayo mismo kung nakakilala, malaking influensya natin na maganda po yung anak natin sa church. At maganda po neto, nung nakapakinig sila ng salita, mismo tumimo sa kanilang puso. Kaya nga sabi ka ng brother, di ba kahit gaano kabasayan, pag naidarang sa init yan, liliyag din yan. Maraming testimony, paulit-ulit, pero later on, ito na po. They are willing now to obey what the Bible says and listen what the Holy Spirit is teaching to the Bible. Napaka-epektibo po ng Bible. Amen? So, gumagamit ng Panginoon. Tandaan po natin that this Heavenly Father is associated with heaven. Sinning against the father and the parents is sinning against heaven. Because these are the first institution that God instituted, and the father is the first person na dapat po manindigan at sundin. Okay. Now, number 3. So, nakita niyo po? Amen? 3. A father, number 1, a father which is approachable. Number 2, a father which is associated in heaven. Number 3, a father who was affectionate. Eh, wala naman talagang tatay, ba't kahit matigas ang puso mo? Subukan mo ba? Yung totoo nagsisisi ng anak, kahit may kasalanan. Habang umiyak ay, hindi ka lang nagpaparamdam na umiiyak ka. Pero yung puso mo na iyak.
Kapag nakita mo umiiyak na anak mo, tama ba? Ang totoong tatay ka, Brad. Brother, yes. Nasabi ko sa'yo, kung totoong tatay ka, shoot. Hindi mo kakayanin na yun nagsisisi na anak mo, Brad. Ay mismo, pataboy yung pakakapalunin. Yung nagsisisi ka lang ha, Brad, umpisa pa lang sa nagsasalita, dumudugo na yung puso mo. At tatago mo ng ganun. Ay, kapag Amen? Gusto yung patunayan, kasi pag direktor, pag nagsasalita, iyak na siya. Di ba? Yan ang picture ng affectionate. Sa atin, Brad, kahit minsan tayo, di ba, kahit matapang, pero hindi natin kaya tagalan kung talagang totoong tatay tayo. Tama po ba? Kung talagang totoong anak ka, yung mga natin walang problema sa kita pa lang, umiiyakan mo. Sa amin, medyo kukumbins mo pa ako. Mahabang usapin ako. Pero kung totoo lang sisisi, Brad, totoong tatay, dudugo ang puso mo kahit hindi ka nagpapahalaga. Tama ba? This father is affectionate. Ito mo, Brad, pinalikan yung anak niya, ay amoy baka siya, ay amoy baboy. Regardless of the smell, regardless of the looks, yung puso, ang natinig na sa kaya pressure. Yung nagsisisi yung puso, makikita po sa lawa. Tama po ba? So, the father, this father is an affectionate. Last but not the least, hindi ko patagalin ko masyado. Last but not the least, ano po ito? Okay? A father who was assuring to both. Ang tatay po ay lagi po nag-assure ng support, na protection. Lagi po ito ang ating responsibilidad bilang tatay. Kung hindi mo kaya protektahan ang anak mo, huwag ka na manganak. Kaya kasama ka sa protection yung pagsisermon eh. Kasama sa protection yung parang lagi na lang tinatanong ka kung saan gagalit. Protection po yun eh. Bakit? Kasi, tignan mo sinabi ko na matulog ka, huwag kang magbigo sa hapon. Bakit? Pinaproteksyonan ka sa sarili mo at later on, pag nagkasakit ka, tatay mo nang gagastos. Sige, ganun mo sa umununin kapit pa kayo, basta tatay. Ano ba? Kaninong bulsa? Sa mayor ba? O sa iyo? Kaya nga, makinig kayo kasi talagang totoo yun. May tama yan. Okay? He assured his two sons, ito inassured siya na babalikan. Ito naman, inassured siya na mahal pa rin siya at hindi nawala ang relasyon kahit na nagkasala. Tama ba ba? Ito naman isa, inassured siya sa trabaho niya na ginawa niya ng labor, mapapakinabangan niya kasi sa kanya yung mga nahin. Yung isa wala ng malay, isa puro kanya na. Pero yung isa, wala siyang pakialam. Akala niya, mababaw lang yung tingin niya yung patagal, mas malaking picture na pinakita sa kanya ng tatay niya. Amen? So, it brings forth the best robe. Binigay ang robe, inaingitan. The Father should take the problems as God, the Father takes them. Lagi po kami magre-respond sa anumang problema at we always tend to decide as a father. Nakakita na ba kayo sa tatay na hindi marunong mag-desisyon para sa pamilya? Isa sa trabaho natin na mag-desisyon. Kung hindi tatay nag-desisyon, sino nag-desisyon? Anak na bunso, halika, ikaw na mag-desisyon sa ating problema namin. Ganun ba? O, kapit ba kaya, ano kaya maganda sa problema namin? Ano kaya mag-desisyon? Amen? O sa dulong-dulo, kaya hindi nagdidesisyon, kaya yung lagi nagdidesisyon ng nanay, kasi hindi nagdidesisyon ng tatay. Pero mga ladies,